nag-worry ako dati na baka maging ground yun ng refusal ng kanilang application dahil sila yung aking home ties. Pero merong nangyari. Hello, ayan, papasok na naman tayo. It's Sunday, overtime na itong ipapasok ko. Pero dadaan muna tayo ng Teams. Bili tayo ng iced coffee. Kakagising ko lang kasi. Tapos bilang ko na din ng iced coffee yung kasama ko, yung partner ko. Ayan, para makapagkape ko bago magsimula. Though hindi naman ngayon busy. I'm just gonna get 2 medium iced coffee. 2 medium iced coffee, anything else? That's everything. Coffee. Thank you. Nakuha na natin yung coffee. Diretso na tayo. Pasok. Sana mabot ako sa 3:40. Before 3:40 na time in. Para makuha ko yung 8 hours. Kasi kapag hindi, nag-ano lang ako eh. 7.5, 7.75. Yun lang yung total number of hours ko. Ayan. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano ko nakuha naman yung family ko pupunta dito sa Canada after 3 months. Dito na tayo. Kain muna tayo. Hindi mo makukuha ng pagkakataon para makapag-video eh. Ito yung chicken fingers fries. Tapos nag-ano ako ng tinapay. Pinapalaman ko tong chicken fingers. Yan. Ito yung itsura ng aming pantry. Wala masyadong tao kasi Sunday. Mamaya pag nagkaroon ako ng pagkakataon talaga, magkwento ako about sa process ng application nila misis, kung paano ko sila nakuha. Yan, kukwento ko. Hanap lang ako ng tiyempo. Bawal kasi mag video dun sa labas eh. Ayan, balikan ko kayo ulit pagkatapos ko kumain. Tapos lang ng shift at tarawin na tayo, tapos magkwentuhan tayo. Ayan, about sa ano, about sa kung paano ko nakuha yung aking family. Dahil madilim yung side ko, lipat natin yung camera. Ayan, dyan na lang kasi madilim sa akin pag sa akin nakatutok na nakaharap. So ayun, paano ko nga ba nakuha yung family ko after 4 months or 3 months mahigit, ganyan. 3 months mahigit nakuha ko na yung family ko dito sa Canada. Pag ano kasi, pag student pathway, may option ka na isabay na yung family, like yung spouse mo as open work permit, and then yung mga anak mo as student minor din. You just have to defend, and kailangan meron kang strong justification bakit kailangan mo silang isama sa pag-aaral mo, kasi it's one of the things na titingnan ni visa officer kung
valid ba yung justification na isama yung family members mo sa'yo. Kasi temporary lang yung stay mo dito. Bakit mo isasama yung family mo na dito, and merong high chance na magstay ka na dito at hindi ka na bumalik sa Pilipinas. So yun yung mga kailangan mong pag-isipan kung paano mo i-justify yung pagsama ng family mo sa'yo. So yun yung kagandahan sa student pathway. Balik tayo dun sa aking story kung paano ko nakuha yung aking family after ng mahigit 3 months. Well, originally, ang plan namin talaga ay magstay ako sa Canada until matapos yung program ko. Una, para magkaroon din ako ng malakas na home ties. Dahil may iwan sila, meron akong ilalagay sa aking statement of purpose na babalik talaga ako ng Pilipinas. Dahil isa yun sa mga madalas na na reason ng refusal yung iyong home ties. And isa pa, dahil nga medyo takot din si Mrs. na mangibang bansa dahil wala rin naman kami ditong kamag-anak, and yung mga bata iniisip niya ako muna yung mag-Canada, parang testing the waters ba, makita ko kung ano yung meron dito, kung kakayanin ba namin, and may prepare na din yung tutuluyan nila kapag search na din dito mismo sa Canada kung saan sila papasok, ano ba yung proseso, ganyan. So isa yun sa mga reasons namin. Yun nga lang, ang cons nun, kapag kagustuhin ko na silang isama dito, ano na yung magiging justification ko na maganda, dahil nga ginamit ko silang home ties, then suddenly bigla ko silang papupuntahin. Baka maging questionable yun sa magre-review ng aking or ng aming application. Kaya yun yung ano lang namin, iniisip lang namin. Then eto na nga, nasa Canada na ako. Ay wait, nandito na tayo sa bahay. Itutuloy ka na lang sa taas. Yan, hello. Hindi ko na natuloy kagabi yung video ko kasi nakatulog ako. Sabi ko nga sana mag-i-idlip muna ako ng saglit. Pero yung idlip ko inabot ng 9 AM kanina. Hindi ko alam kung saan ako nahinto kagabi, pero simulan ko na lang dun sa original plan namin na yun nga, magstay ako dito for 2 years muna para matest ko kung ano ba yung meron dito sa Canada, if ever man nadadalhin ko yung family ko dito. At ang cons nga lang is if ever na gustuhin ko na isama na sila, baka mahirapan akong i-justify sa aming application na kung bakit suddenly bigla ko na silang papupuntahin dito sa Canada, dahil sila yung aking home ties. At baka isipin ng visa officer mag-migrate na kami dito ng tuluyan. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ng maayos or mahangin. Yun lang yung medyo nag-worry ako dati, na baka maging ground yun ng refusal ng kanilang application dahil sila yung aking home ties. Pero merong nangyari bago magkatapusan ng August, or basta yung video ko about sa hospitalization ko. Yan, wala pa akong 3 weeks na nagstay dito sa Canada. Na hospital naman ako, na-confine ako. And then after ilang months lang, siguro 1 or 2 months, nagkaroon naman ng Hurricane Fiona. So 1 week kaming walang kuryente, and syempre hirap sa internet dahil nga walang kuryente.
Bali, yung dalawang event na yun na nangyayari sa akin, yung ginamit kong justification para papuntahin ko dito yung aking mag-iina sa Canada. Dahil nilagay ko dun sa justification ko na yung nangyari sa akin, kailangan ko ng makakasama, yung at least or actually, dahil ako yung nag-draft ng letter of intent ni Mrs. So yung nilagay namin doon na kailangan ni Mrs. pumunta dito para ma-ensure na ma-take ko yung aking mga medicines during that time nang nasa oras, and that makatulong siya sa mga gawaing bahay na hindi na ako mamroblema sa paglalaba, sa pagluluto, and makapag-focus ako sa aking studies, and yung mga bagay na yun makakatulong sa akin na makarecover ng mas mabilis. And yung mga anak ko, nilagay ko din dun na hindi sila sanay na malayo sa pamilya, dahil first time ko nga lang din malayo sa kanila, and makakatulong din yung mga kids para mas mabilis yung aking recovery dun sa nangyari nga sa akin. And isa pa, yung Hurricane Fiona, ginamit ko yun siya, nilagay ko dun na nag-alala yung family ko dahil hindi ako makontak. Kaya dahil hindi sila sanay sa na malayo ako, kailangan para hindi rin stressful sa side ni Mrs. and hindi rin mag-worry yung mga kids. Yun yung ginamit ko na kailangan nilang sumunod dito sa Canada para magkakasama kami. Ayan. So yun yung event sa buhay natin na kala natin sobrang down na talaga tayo. Yung mga ganong mga pagsubok, pero hindi kasi natin naiintindihan yung plano ni Lord. May mga bagay na hindi natin ma-figure out bakit pinaparanas sa atin. Everything happens for a reason. Kaya wag tayong mawawalan lagi ng pag-asa, wag tayong susuko. Sabi nga, 'di ba, na yung bumbilya kahit na nagbi-blink na, at least kahit papaano mayroon pa ding ilaw na natitira sa kanya. And gamitin natin yung liwanag na yun para lalong kumapit, magkaroon ng pag-asa. Dahil si Lord, nakikita niya yung pinagdadaanan natin, nakikita niya kung ano yung hirap na nararanasan natin, and lahat ng yun merong purpose. Kaya wag tayong bibigay. At saka isa pa, sobrang nabibless ako dun sa mga tao na kahit maya't maya, kahit nalulunod na sila sa pagsubok, pero nandun pa rin sila na nagpapatuloy magdasal, nagsisimba, hindi nawawalan ng pag-asa, patuloy na kumakapit kay Lord. Sobrang nabibless ako sa mga taong ganun. And dapat ganun din tayo. Kung ano man yung mangyari sa buhay natin, pagkatiwala lang natin kay Lord. Hayaan natin na siya yung mag-drive. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. And dito na tayo. Hanap tayo ng maganda-gandang pwesto. Malapit sa poste. Parang may ilaw. Kasi ako dito. Then, kasya tayo dito. So, dito tayo. Dito na sa kabilang side. Ayan, sana umabot ako sa 5 PM. Late ako kasi duman pa kami ng Asian store ni Mrs. Dahil magnililaga daw siya. So, naghanap kami ng petchay tsaka ng repolyo. Pero ang ending, petchay lang yung nabili namin. Pero okay na din yun. And we're here. Dadagdagan ko pa yung aking sinishare sa inyo maya pag nagkaroon ng pagkakataon pa. Pasok na tayo.
Hello, magandang araw sa inyo lahat. Pasensya na kung putol-putol yung video ko. Talagang kumukuha lang talaga ako ng mga pagkakataon na makapag-video din and matuloy ko yung kwento ko sa inyo. Hindi ko siya makuhanan ng one time kasi pagpapasok ako sa trabaho, maiksi lang kasi malapit lang yung trabaho ko. Hindi pa tapos yung kwento ko, nasa work na ako. Hindi pa uwi rin, ganun din. Ayun nga, yung nangyari sa akin na na-hospital ako. And then after mahigit 1 month lang na Hurricane Fiona pa. Yun yung mga times na nagpe-pray ako na hindi ko alam kung anong purpose mo, bakit ko siya na-experience, pero ikaw na yung bahala sa akin. Pe-pray ako kay Lord palagi. Hindi ko man maintindihan ngayon, pero nagtitiwala ako sa iyo, Lord, ikaw na yung bahala. At yun yung pala yung purpose nun kung bakit ko siya naranasan. Kasi nga ang problema ko before, bago ako pumunta dito, paano ko ma-justify yung family ko pag gusto ko na silang papuntahin dito sa Canada or pasunurin papunta dito sa Canada. Yun pala, kaya ko pala siya na-experience kasi yun yung sobrang strong justification na mapapunta ko sila dito sa Canada. November 14 kami nag-lodge ng kanilang application. And December 12, wala pang 1 month, na kuha na namin yung kanilang approval. Yung tatlo. Si Mrs. as open work permit, tapos yung dalawa kong anak as student minor. Ganun, pag meron tayong pagdadaanan na pagsubok, kumapit lang kayo dahil ako personally na-experience ko siya, gusto kong i-share sa inyo na may mga times na makakaranas talaga tayo ng ganong katinding pagsubok, pero kumapit lang tayo dahil merong rason kung bakit natin nararanasan yung mga bagay na yan. At yun nga, sobrang talagang nabibless ako sa mga taong kahit sunod-sunod yung dating ng problema sa kanila, hindi pa rin nila nakakalimutan si Lord and patuloy pa rin silang kumakapit kay Lord. Ganun lang tayo. So kayo ngayon, sa mga nanonood, if meron man kayong mga pinagdadaanan na malaking problema or pagsubok, I pray na hindi mawala yung faith ninyo kay Lord, na patuloy kayong magtiwala at kumapit sa Kanya dahil for sure may rason sa likod ng mga bagay na nararanasan ninyo. Diyan sa mga nanonood na nasa Pinas, na gusto rin makapunta dito sa Canada, mag-pray lang kayo. Ipagkakaloob naman ni Lord yan kung para dito talaga kayo sa Canada. If not, I'm sure may mas magandang plano si Lord para sa inyo. Sana meron kayong natutunan sa aking kwento about sa application ng aking mag-ina, yung aming justification para makapunta sila dito. And ang pinaka-importante, meron sana kayong matutunan about sa pagkakaroon ng matibay na faith kay Lord at patuloy na magtiwala pa rin sa Kanya kahit na makaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Ayun, maraming salamat and God bless everyone.